Yo, what's up mga ka-idol? For today's video ay gagawa tayo ng video. Day joke lang. Gagawa po tayo ng fried ensaymada. Yan, hindi mo na kailangan ng oven para makatikim ng masarap na ensaymada at may kasama pang donut. At yan, huwag nating patagalin pa. Umpisahan na natin. At yan, ang una ko pong nilagay is ang ating sugar. Yan, nabulol tuloy ako. At yung ating asin. At yan, nasa description box po yung ating recipe. Then, pangalawa kong nilagay itong ating bread improver. Kung walang bread improver, okay lang po. At yung ating baking powder. At itong ating buttermilk. At kung wala po kayong buttermilk powder, pwede po kayong gumamit ng evap. At yan yung ating itlog. Nilagay ko yung itlog ni Manong. At yung ating tubig na galing pa sa Kalawakan. At yan, yung ating shortening, yan vegetable shortening po yan. Kayo na po bahala. Kung wala po kayong shortening, pwede po kayong gumamit ng butter or mantika. At yan, imekos-mekos lang natin yan mga insan. Yan, may nag-request po kasi nito sa video na to. Kaya kayo kung may request kayo, pwede naman po kayo mag-comment sa video na to. At yan, matapos ko siyang imekos-mekos yan. Ang tagal naman ng mekos-mekos nito ni George. Yan, okay na yan. Ilalagay natin yung ating all-purpose flour. Yan, kalahating kilo lang po itong timpla ko. At kung gusto nyo ng pangmaramihan, i-plus-plus nyo lang po yung ating recipe. At kung ano yung nakalagay na ingredients, yun lang po ang sundin nyo. At dapat po nakasukat lahat ng timpla. Huwag po yung tansya-tansya lang kasi nako. At yung ating yeast. Yan, kung magtatanong kayo kung anong brand ang ginagamit ko, Angel Yeast po yung ginagamit natin, no? Yan din, imekos-mekos natin yan ulit. Yan, inuulit ko po, dapat nakasukat lahat ng ingredients. Huwag po yung tansya-tansya lang. Kasi hindi po tayo sure sa kalabasan nun. Yan, dapat kung ano nakalagay na ingredients, yun lang po ang sundin nyo. At tingnan nyo po ng maayos yung ating proseso. Yan, dapat i-mix-mix lang natin, pero kakamayin po natin yan maya-maya. Yan, kung wala po kayong all-purpose, pwede po kayong gumamit ng first class. At kung hindi nyo alam kung ano yung first class, yun po ay bread flour. At kung magtatanong kayo kung anong pinagkaiba ng first class at third class, yung third class po is pang ano po siya, pang cookies. Hindi po siya talaga pang, pwede naman siya pang breads, pero may mix na first class. Yan, kakamayin natin, mekos-mekos na yan ni George. Yan po, ganyan lang po pag mimix. Yan. Yan po, hindi ko na po siya nilagyan ng mantika, no. Basta't i-mix mo lang muna ng maayos. At yan, matapos ko siyang minix yan, papaalsahin lang natin siya ng mga 20 minutes bago natin i-cut. Yan po, lalagyan lang natin ng harina para hindi siya didikit. Yan, hindi po ako naglagay ng mantika, no. Yan, harina lang po yung nilalagay ko para hindi siya didikit. Yan, kailangan lang po natin siyang i-rest para hindi siya lalaban. Yan, i-rest muna natin ng 20 minutes. At yan, makalipas ang 20 minutes yan, i-cut na natin. At yan yung mesa, nilagyan lang natin ng cling wrap. Yan po, hindi na siya lumalaban. Kasi umalsa na po siya. Yan, inuulit ko, 20 minutes ko lang po siya pinaalsa bago ko siya i-cut. At yan, papakita ko sa inyo para hindi na kayo mahirapan sa pag ano ng ating ensaymada. Para hindi na kayo mahirapan sa pag tawag nito, pagpapahaba. Yan, ganito lang po, oh. Panoorin nyo po, yan. Hindi nyo na po kailangan i-cut ng kamay. Pero kung pangbenta, ito kasi kakainin lang. Kaya bibigyan ko kayo ng idea. Yan. Pero kung pang ano po kasi, pang business is dapat nakatimbang siya at pinuputol ng maayos. Yan, papakita ko sa inyo. Nilapad ko lang po siya, oh. Yan, nilapad ko lang po siya. Then, i-cut lang natin siya dyan sa gitna. Parang ano ba, pahabang cut. Yan po, nakikita nyo. Kinat ko lang po siya ng pahaba. Para diretso na po siya, dire-diretso na po natin siya i-form ng ensaymada. Yan po, pinahaba ko lang siya. Then, yan, yung saktong laki lang po. Yan, tinimbang ko po ang isa nito is 60 grams po. Yan. Then, i-roll nyo lang siya ng konti. Baston-bastonin nyo lang.
At yan napakabilis lang, hindi mo na kailangang imekos-mekos pa. Rekta mo na yan form ng ensaymada. Oops. Ayusin mo, George. Yan po, ensaymada na. At kung hindi naman kayo marunong ng ganyan, papakita ko sa inyo yung ayan na yung ating lalagyan. Lagyan lang natin ng harina para hindi didikit. Ayan. At yan papakita ko sa inyo kung hindi kayo gaanong marunong pa. Yan, ito po yung pinaka-basic na pag-form. Yan po Yan, tingnan niyo po mabuti Yan din yung nasa dulo, dapat ilagay niyo siya sa ilalim. Yan po Dapat may distansya siya ng konti. At ilalagay niyo sa, yung dulo niya nakikita niyo. Dapat ilagay niyo sa ilalim. Yun din. Yan po So, ganyan lang po ka-basic yung pag-form ng ating ensaymada. Yan, first time ko po ito ginawa kasi nga may nag-request. Gusto niya daw yung fried ensaymada. Kasi yung iba wala namang oven, kaya makakatikim din kayo. At yan, matapos natin siyang finorm ng ensaymada yan, papalsahin lang po natin siya ng 3 oras. Or kahit wala pang 3 oras at sa tingin nyo ay umalsa na siya, dumoble na yung laki niya, lutuin nyo na. At ayan, hindi lang po ensaymada yung ginawa natin, kundi itong ating 6 na piraso, gagawin po natin siyang donut. Yan po ganito lang po paggagawa ng donut. Dapat bilugin nyo lang po siya. Yan, mekos-mekos lang. And dapat maayos po yung pagkabilog ninyo. Yan din, pagkatapos nating bilugin, yan bubutasan po natin yan sa gitna. Yan, dapat, inuulit ko po, dapat maayos yung pagkabilog. Yan po nabibilog na siya. Lagyan lang po natin ng harina. Yan din, butasan lang po natin sa gitna. Yan, lalapadin lang po natin. Yan po, i-ano nyo lang po siya yan, i-press nyo lang po. Yan, para lalapad siya, para hindi naman siya gaanong umbok. Bago nyo siya butasan. Yan, dapat pantay po yung ating lapad, Pwede po kayo gumamit ng rolling pin. Pero mas maganda na yung kamay para, yan po dyan, butasan nyo lang sa gitna. Yun. Diba, napaka-basic lang. Yan lang po ang paggawa ng donut. Yan, pero inuulit ko, first time ko lang po gumawa ng ganito na may ensaymada. At hindi po ito yung recipe ng donut talaga. Gumawa ako ng at ayan, makalipas ang 3 oras, umalsa na yung ating ensaymada. At yan, huwag natin patagalin pa, lutuin na natin. At yan, nagpainit na po ako ng mantika. Yan, saktong lakas lang po ng apoy, huwag nyo pong kalakasan kasi mabilis po siyang masunog. Lutuin lang po natin ang ating fried ensaymada. Yan din, dahan-dahan lang po sa paglagay, din sa paghawak para hindi po siya mamatay yung ating ensaymada. Baka po kasi panggigilan nyo yan. Sobrang lambot, dapat dahan-dahan lang po, alalay lang po sa paghawak. Yan, inuulit ko para hindi didikit sa inyong molder. Lagyan nyo po ng harina bago nyo ilagay yung dough. Yan, ang cute ng aking kawali. Yun, ang ensaymada. Lumutang na ang ensaymada. Yan, antay lang natin mag golden brown bago natin siya baliktarin. Yan, inuulit ko, mahina lang po yung apoy. Dapat yung saktong-sakto lang. Kasi pag malakas, mabilis po siyang masunog. Yan, tingnan lang natin. Yun, na golden brown na. Yan yung saktong luto lang dapat. Oops, dahan-dahan lang. Yan, saktong baliktad lang po. Then, antay natin mag golden brown ulit sa ilalim.
Yun, pwede na siya. Parang makulay. Yun, pwede na tong isa. Diyan, hanguin lang natin yung ating ensaymada. Yan, nakikita nyo naman po. Yan, parang excited na ako matikman kung ano yung ano nito. Lasa. Diyan, ubusin lang natin. At yun po yung ating donut to. Yung ating hinulma. Pero sa susunod, gagawin din natin yan. Yung mano-manong donut. At yung mga donut na may mga palaman. Pero sa ngayon, ang pinaka-main po kasi ng video natin is yung ating ensaymada. Kumbaga, tinry ko lang din po yung donut na shape. Kahit timpla siya ng ensaymada. Yan, lutuin lang natin lahat. Tagal naman magluto. Bumubula pa, parang may tubig tong mantika. Yan po, maganda po yung shape ng ating donut. Saka maganda din po yung alsa niya. Yan, parang ano na rin siya. Dunkin' Donut Charis. Yan po, nakikita niyo yung pagbaliktad ko. Yan parang ano ko lang siya sa butas. Ang bilis niya lang baliktarin. No? Yun. At ayan, luto na lahat yung ating fried ensaymada at ating donut na pinakamasarap. Charis lang, pero excited na ako matikman. Ano kaya ang nito? Lasang tinapay yata. Yan, palamigin lang natin. Yan, after ko siyang pinalamig, yan, banyahan lang natin siya ng butter. Yan, kung wala kayong butter, pwede naman margarine yung gamitin nyo. Yan po, napaka-fluffy niya. Napaka-bouncy niya. O kahit anuhin mo yan, yuyupiin mo yan, babalik talaga siya. Yan, butter po yung binanya ko. Bago natin sa ating asukal. Saktong banya lang din. Lagyan natin ng white sugar. At ayan na. Yung ating parang dinadaan pa din sa sa oven. At yan, matapos ko siyang binanyahan ng butter at lagyan ng asukal, lagyan lang natin siya ng cheese. Para naman parang tunay na ensaymada. Yan, lagyan lang muna natin lahat. Yan, parang gusto ko ng tikman agad. Yun. Saktong lagay lang. Huwag mo naman masyadong karamihan, George. Saktong lang. Saktong cheese lang. At yan, pwede na nating tikman. Excited. Tingnan mo natin yung loob kung ano yung nito. Yan. Gusto ko nang kagatin. And then, hatiin lang natin. Tagal mo naman maghati. Yan. Yun, no? Yan, nakikita nyo naman. Promise po guys, sobrang lambot po niya. Saka malinamnam po siya sa ilalim. Yan po, nakikita nyo naman siguro. Yan at charap! At yan na po ang ating finished product ng ating fried ensaymada at yung ating donut na pinatong-patong ni Escobar. At yun lang po, sana may natutunan kayo sa video na to at sana nagustuhan nyo at comment po kayo kung ano yung request nyo at kung may gusto kayong ipagawa. At yun lang po, maraming salamat. Hanggang sa muli, nagmamahal, George.